Magalang na kinausap ni Director Liu Chuanwu ang natutulog na Pavilion Master sa loob ng napakalaking tansong kabaong at formal na ipinakilala si Lin Zikhen bilang batang henyo na dati na niyang nabanggit. Binigyang diin niya ang kahangahangang mga nagawa ni Lin Zikhen, at sinabi na ang 19 na taong gulang na binata ay nakatapos na ng 5 pangunahing body quenching at umabot na sa advanced tier 4 na biological level. Direktang nagsalita sa isip ni Lin Zikhen ang telepatikong tinig mula sa kabaong. Ipinaliwanag na ang kanyang pisikal na katawan ay lubhang mahina sa kasalukuyan. Hiniling niya kay Lin Zikhen na maglipat ng kaunting chi at dugo upang makatulong sa kanyang paggaling, kapalit ng pagtupad niya sa anumang kahilingan nito. Habang pinag-iisipan ng kanyang mga pagpipilian, napagtanto ni Lin Zikhen na ang pagbuo ng mabuting relasyon sa isang napakalakas na nilalang ay magbibigay sa kanya ng makapangyarihang kakampi sa hinaharap. Magalang siyang yumuko at pumayag. Sinabing bilang miyembro ng Heavenly Human Pavilion ay handa siyang magbigay ng kanyang kapangyarihan ng walang kondisyon. Natuwa sa kanyang sagot, tiniyak ng Pavilion Master na tutuparin niya ang kanyang pangako. Nang magsimulang maglabas ng gintong liwanag ang kabaong, itinuro niya kung paano gagawin ang paglilipat. Sumunod sa kanyang mga tagubilin si Lin Zikhen, lumapit at inilagay ang kanyang kamay sa gitna ng masalimuot na inukit na takip ng kabaong habang dahan-daang pinapakawalan ang kanyang chi at dugo. Sa kabila ng kanyang pakikipagtulungan, nanatili siyang alerto at handang tumakas anumang oras kung makaramdam siya ng panganib. Ilang sandali matapos magsimula ang paglilipat, pinagpawisan ng malamig si Lin Zikhen nang mapagtanto niyang mabilis na hinihigop ng kabaong ang kanyang enerhiya, na tila uubusin ang lahat ng laman ng kanyang katawan. Agad niyang ginamit ang bago niyang storage space ability upang kumuha ng blood recovery pill. Nakahinga siya ng maluwag dahil mayroon siyang paraan upang mabilis na maibalik ang kanyang nauubos na enerhiya. Habang iniinom ang tableta, tiniis niya ang matinding pagkaubos ng lakas at tahimik na nagdasal na sana ay hindi siya tuluyang maubos ng Pavilion Master. Lumipas ang 20 minuto at patuloy pa ring nakatayo si Lin Zikhen sa tabi ng kumikinang nakabaong habang inililipat ang kanyang kapangyarihan. Nag-aalalang nagtanong si Shen Qingan kay Liu Chuanwu kung magiging maayos ba si Lin Zikhen dahil napakatagal na ng proseso. Kalmadong tiniyak ng direktor na dahil nagpapatuloy pa rin ito, marahil ay kontrolado ni Lin Zikhen at ng Pavilion Master ang sitwasyon. Biglang napansin ni Liu Chuanwu ang paggalaw at agad niyang binalaan ang grupo na nagsisimula ng gumalaw ang mabigat na tansong takip ng kabaong. Kaagad na tumalon palayo si Lin Zikhen habang sumisigaw na magkalat ang lahat nang sumabog ang matinding liwanag mula sa sinaunang artifact. Dahan-daang bumukas paitaas ang napakalaking takip ng kabaong, naglalabas ng makapal na ulap ng sinaunang alikabok at enerhiya. Habang nakatingin sina Lin Zikhen at ang iba pa ng may pananabik, isang nakamamanghang babae na may mahabang puting buhok at tradisyonal na kasuotan ang lumabas mula sa usok, siya si Chi Mo, ang maalamat na master ng Heavenly Human Pavilion. Namangha si Lin Zikhen na hindi nabubulok ang kanyang katawan kahit matagal siyang natulog. Maingat niyang ginamit ang kanyang danger perception ability upang silipin ang biological stats nito. Pero agad itong napansin ni Chi Mo, casual nitong sinabi na malaking lakas ng loob para sa isang nasa advanced tier lamang na walang ingat na suriin ang biological information ng iba. Nabigla si Lin Zikhen dahil napakadaling napansin ang kanyang lihim na kakayahan at muli siyang pinagpawisan ng malamig. Hindi pinansin ni Chi Mo ang kanyang pagkabigla at hinarap si Director Liu Chuanwu upang tanungin kung ilan na ang miyembro ng kanilang pavilion. Magalang na yumuko si Liu Chuanwu at iniulat na kasama ang Pavilion Master ay 6 na miyembro na sila sa kasalukuyan. Idinagdag niya na may isang bagong miyembro na kakasali pa lamang kaya hindi niya isinama sa mga guho. Bahagyang tumango si Chi Mo at sinabi sa grupo na marahil ay bihasa na sila sa mga unang yugto ng kanyang body quenching technique. Pagkatapos ay inanunsyo niya na ituturo na niya ang advanced method para sa pagbubukas ng kanilang mga acupoint. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, nagpadala siya ng mga sinag ng gintong liwanag diretso sa noo ni Lin Zikhen, Shen Qingan, Liu Chuanwu at Yu Yan. Habang pumapasok ang kaalaman sa kanyang isipan, napagtanto ni Lin Zikhen na ang opisyal na acupoint opening method ay eksaktong kapareho ng prinsipyong natuklasan nila ni Shen Qingan sa pamamagitan ng trial and error. Nagulat silang apat sa biglaang pagdagsa ng impormasyon, ipinakita ng bagong kaalaman na hindi naman talaga komplikado ang pamamaraan, ang pinakamahalagang bahagi ay ang tamang ritmo ng spiritual impacts, ang tunay na hadlang ay ang matinding pisikal na lakas na kailangan upang matiis ang proseso. Matapos maipasa ang advanced acupoint opening method, tumayo si Chi Mo sa harap ng napakalaking tansong kabaong. Bilang kabayaran kay Lin Zikhen sa napakalaking dami ng chi at dugong ibinigay nito upang gisingin siya, lumikha siya ng umiikot na bola ng enerhiya na may simbolong yin-yang,
ipinaliwanag niyang ang pagkain nito ay lubhang magpapalakas sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at magalang na tinanggap ni Lin Zichen ang condensed pill at nagpasalamat sa Pavilion Master. Ngunit kalmado itong sinabi ni Chi-Ching Mo na patas lamang itong kabayaran at hindi gantimpala. Pagkatapos ay sinabi niyang may iba pa siyang mahalagang bagay na aasikasuhin at hahanapin na lamang sila muli sa hinaharap. Bago pa man makapag-react ang grupo, bigla siyang naglaho sa hangin, iniwang tuluyang natulala sina Lin Zichen, Shen Qingon, Liu Chuanwu at Yuan sa tahimik na guho sa ilalim ng lupa kung saan siya pumunta. Namangha si Lin Zichen nang mapagtanto niyang hindi niya maramdaman ang presensya ni Chi-Ching Mo kahit sa napakalawak na saklaw ng kanyang senses, na parabang tuluyan itong naglaho sa mundo. Dahil sa hindi maunawa ang kapangyarihan nito, tinanong ni Yuan si Liu Chuanwu kung alam nito ang tunay na biological level ng Pavilion Master. Inamin niyang hindi niya alam ang eksaktong antas nito ngunit batay sa maikling pagpapakita ng kakayahan, tinansya niyang isa itong epic level expert o marahil ay isang legendary level powerhouse. Nagulat si Yuan sa posibilidad na kapantay nito ang isang state governor, ngunit excited namang sinabi ni Liu Chuanwu na maaaring isa pa itong omnipotent mythical level being. Ibinahagi niya na ayon sa mga sinaunang tala mula sa nakalimutang panahon ni Chi-Ching Mo, ang mga tao ang may pinakamalaking bilang ng immortals at gods, at ang pinakamalalakas sa kanila ay pawang tao. Habang nakikinig dito, napaisip ng malalim si Lin Zichen, naisip niya ang mga makapangyarihang Diyos sa alamat at nagtaka kung totoong may panahong naglalakad sa mundo ang mga ganoong kalalakas na immortal, saan kaya sila napunta? Naisip niya kung napilitan bang itago ng mga Diyos ang kanilang sarili upang mabuhay, katulad ng ginawa ni Chi-Ching Mo, at kung anong uri ng nakakatakot na banta ang nagtulak sa kanila upang magkubli. Samantala, sinaliksik ni Chi-Ching Mo ang lihim na treasure room ng Heavenly Human Pavilion ngunit natuklasan niyang ito ay ganap ng ninakawan at winasak, na pag-isip-isip niyang marahil ay inangkin ng kanyang mga dating disipulo ang lahat ng evolutionary resources habang siya ay nakakulong. Habang tinitingnan ng wasak na lugar, napagtanto niyang kakailanganin niyang umasa sa blood transfusions ni Lin Zichen upang manatiling buhay hanggang maibalik niya ang kanyang lakas. Pagbalik sa kanilang apartment, maingat na hinati ni Lin Zichen gamit ang kitchen knife ang yin-yang orb, na lumabas na kambal na light at dark fruit, sa dalawang pantay na bahagi upang pagsaluhan nila ni Shen Qingon. Ibinigay niya ang isang kalahati kay Shen Qingon at sa mismong sandaling kinain nila ito, sumabog ang malakas na spiritual wind mula sa kanilang mga katawan, namangha sila sa hindi kapani-pani walang lasa at agarang epekto nito. Dahil sa matinding epekto ng prutas, agad na nagkaroon ng breakthrough si Lin Zichen mula Advanced Tier 4 na patungong Advanced Tier 5, habang si Shen Xinghan naman ay tumalon mula Advanced Tier 1 hanggang Advanced Tier 3. Namangha si Shen Xinghan sa sobrang lakas ng Pavilion Master upang basta na lamang mamigay ng ganoong himalang kayamanan. Kalaunan, habang magkahawak kamay silang nakahiga sa kama, pinag-usapan nila ang kanilang mabilis na pag-unlad. Inamin ni Shen Qingon na parang hindi totoo na naging advanced level beings sila bago pa matapos ang kanilang freshman year. Ipinaalala naman ni Lin Zichen na dahil sa bago nilang biological rank ay kwalipikado na silang pumasok sa Origin Land. Nagpakita ng interes si Shen Qingon at nagtaka kung kasing kakaiba at kahindik-hindik nga ba ang alternate dimension gaya ng inilarawan ng kanilang military instructors. Ipinaliwanag ni Lin Zichen na kapag natapos nila ang pagre-recruit ng 100 miyembro para sa Heavenly Human Pavilion, malamang na ipadadala sila sa Origin Land at makikita nila ito mismo. Biglang naputol ang kanilang tahimik na usapan nang biglang lumitaw si Chi-Ching Mo sa labas ng kanilang bintana, lumulutang ng walang kahirap-hirap sa kalangitan ng gabi. Nagulat ang magkasintahan nang tanungin ng sinaunang Pavilion Master ang tungkol sa terminong Origin Land na narinig niya mula sa kanila. Nagulat sila na napatanong na kung bakit nandito ang isang Pavilion Master sa ganitong oras. Napaisip tuloy si Lin Zichen kung isa ba talagang manyakas si Chi-Ching Mo dahil tila mahilig itong makinig sa usapan ng iba mula sa labas ng bintana. Pagpasok nito sa loob, diretsahan itong tinanong si Lin Zichen tungkol sa Origin Land. Sa kahilingan ng Pavilion Master, maikling niyang sinabi sa kanya ang lahat ng alam tungkol sa Origin Land at ang kaugnayan nito sa mundo. Habang nakikinig siya, ipinaliwanag ni Lin Zichen na ito ay isang pinahusay na bersyon ng mundo na may mas maraming evolutionary resources. Sa ibang bahagi ng lungsod sa loob ng malaking gusali, nagpatawag ng pagpupulong ang 8th Elder, nang ipaalala ng isa niyang tagasunod na inutusan sila ng Great Elder na hintayin muna ang malawakang pagsalakay bago targetin si Lin Zichen. Mariing sinabi ng 8th Elder na huli na kapag naghintay pa sila. Ipinaliwanag niyang kapag umatake ang Great Elder,
Tiyak na darating ang mga makapangyarihang cyborg experts upang protektahan ang Shanghai City at mawawala ang pinakamagandang pagkakataon nilang tambangan si Lin Zichen. Dahil buo na ang kanyang desisyon, tumayo siya, at personal niyang pamumunuan ang sorpresang pag-atake laban kay Lin Zichen sa susunod na gabi. Nagpahayag siya kung susuportahan ba nila ang desisyon nito o tinututulan ito. Masiglang sumang-ayon ang kanyang mga tagasunod at sabik na tapusin si Lin Zichen sa isang bagsakan. Samantala sa loob ng apartment nila Lin Zichen, muling nagtanong si Chi Chingmo kung paano makapasok sa Origin Land. Ipinaliwanag ni Lin Zichen na may mahigpit na binabantayang passages sa ilalim ng military headquarters ng Kyushu na ginagamit upang makatawid doon. Nang mapagtanto ni Chi Chingmo na isa itong hindi pa gaanong nasasaliksik na dimensyon, nagpasya siyang humanap ng pagkakataong tuklasin ito mismo. Pagkatapos ay tinanong ni Lin Zichen kung may iba pa bang dahilan ng kanyang biglaang pagbisita. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Chi Chingmo na matapos ang buong araw ng paglalakbay ay halos maubos na ang kanyang chi at dugo, kaya kailangan niyang muling kumuha ng enerhiya mula kay Lin Zichen upang manatiling buhay. Casual din itong inamin na balak sana niyang kumatok ngunit nakinig muna siya sa labas nang marinig ang kanilang usapan tungkol sa Origin Land. Napagtanto ni Lin Zichen na kulang ito sa asal at tinanong kung hindi ba talaga nito kayang gumawa ng sariling chi at dugo. Ipinaliwanag ni Chi Chingmo na ang kanyang evolutionary path ay nakadepende sa paglinang ng ambient spiritual energy, dahil halos naubos na ang spiritual energy ng mundo, nawalan siya ng pangunahing pinagmumulan ng kapangyarihan kaya unti-unting humihinto ang kanyang mga bodily functions. Hindi na niya kayang natural na makabawi ng enerhiya at mamamatay siya kapag tuluyang naubos ang kanyang natitirang lakas. Hanggang sa tuluyang gumaling ang kanyang katawan, kailangan niyang umasa sa blood transfusions ni Lin Zichen upang mabuhay, ngunit nangako naman siyang babayaran siya sa abala. Nang marinig ito, nag-alok si Shen Xinghan na siya na lamang ang pumalit dahil isa rin siyang pure-blooded human, nag-aalala siyang baka bumagsak ang katawan ni Lin Zichen dahil kakabigay pa lamang nito ng malaking enerhiya kanina. Ngunit diretsahang tinanggihan ni Chi Chingmo ang alok at sinabing masyadong mababa ang kalidad ng enerhiya ni Shen Xinghan upang maging kapaki-pakinabang, dahil dito ay nabigla si Shen Qinggan sa napakatalam na pagtanggi habang napapangiti na lamang ng alanganin si Lin Zichen. Pagkatapos nito, lumikha si Chi Chingmo ng bola ng condensed energy at inutusan ng nalilitong si Lin Zichen na ibuka ang kanyang bibig. Bago pa siya makareact ay ipinasok nito ang pil sa kanyang bibig, sa sandaling malunok niya ito. Sumabog ang matinding enerhiya mula sa kanyang katawan, ipinaliwanag ni Chi Chingmo na tutulungan siya ng pil na mabilis na makalikha ng enerhiyang kailangan niya.